Hi guys, good evening. Welcome back to Airs of Zeal. So, nandito naman tayo. May i-share ako sa inyo. Okay? So, ang topic natin ay ang difference ng airsoft pistol na spring type at saka yung gas blowback pistol. Okay, so ito muna, nakita ko lang sa inyo yung spring type for comparison. Okay, okay, so ngayon, ang nakikita nyo ay isang spring type na airsoft pistol. Bakal. Pero, alam mo yun, yung airsoft pistol kasi na spring type, parang upgraded lang siya nung parang mga pellet gun. Ginawa lang siyang bakal. Pero sa performance, malaki ang difference nila. Okay, so kung nagtataka kayo at kung medyo nalilito kayo kung ano ba yung mas maganda, at well, alam naman natin na yung gas blowback pistol ay mas maganda. Pero syempre, regarding sa budget, number one factor yun eh. So ito yung gas blowback pistol 1911, at syempre ito 1911 din. Okay, so ayan. Sa weight parang pareho lang sila, parang di ako sure, pero di halata eh kasi silver. Pero yung quality, malayo yung spring type sa made in Taiwan na gas blowback pistol. Napakaganda nito. Ayan. So, saan tayo magsisimula? Ayan o, makikita nyo naman yung magazine niya, mabigat. Pero mukhang bakal naman. Ayan, single stock lang din siya. Lagyan natin ng bala. Ano ba yan? Ang hirap. Ayan. Pa. So, ayan, may bala na siya. Testingin natin ngayon yung kanyang lakas. Syempre, FPS. Okay. Yan siya. Itong spring type is hindi siya automatic. Okay, so para magamit mo siya, kakasa mo siya na matigas. So makikita nyo kung ano yung makikita nyo. Meron siyang parang loading nozzle, pero hindi siya tulad ng gas blowback. Oh, wow.
in fairness, working naman yung lock, pero ano alam mo yun, cheap. Okay, so testing natin yung FPS. Ewan ko kung meron to. Okay. Bumalik sa akin yung bala, hindi bumaon dun sa karton Okay, so ang FPS niya is 169.4. Ganun lang talaga siya. Okay, so bumabalik siya. Hindi siya masakit. Okay, so yun nga, testingin naman natin yung GBB. Gas blowback. Okay. So, ito single stock lang din. Tapos kasa. Ito automatic siya. Okay? Ilan ang FPS nito? Test natin FPS niya. 325.6. Ayan, 325.6. Baka 323.6. So yun nga, blowback test lang natin yung gas type. So ayan, pag wala na bala, maglalak yung slide. So baba lang muna, remove yung magazine, baba lang muna natin dito. Okay, so yun nga, comparison lang dun sa dalawa. Ang spring type is cheap talaga compared sa gas blowback. So ang point ko dito is kung gusto nyong magkaroon ng airsoft, siguro I suggest yung gas blowback talaga. Kasi unang-una, mafe-feel nyo yung recoil mafe-feel nyo yung realism ng tunay, which is non-lethal siya. Okay, so ano pa ba? Iba ito, pag nasira to, siguro maayos mo pero hindi mo mapapalitan ng parts. Siguro kung may ma-misalign lang, siguro ma-align mo ulit. Pero pag may nag-crack or pag may nasira sa mga parts nito, hindi mo na maayos. Unlike pag sa gas blowback, meron kasing mga spare parts So mas maganda yung ganun. So ikaw, bibili ka ba ng mas mura or dun sa medyo may price pero alam mong tatagal, tsaka alam mong ano ba tawag doon, parang maasahan ba? Hindi yung term parang sulit ang pera mo, unlike sa ganito. Magkano to? So makakailang ganito ka siguro sa price nito, baka ito buo pa. Yun lang ang ano ko doon. So hindi ka mag-enjoy pati yung lakas niya. Syempre ito yung airsoft pistol na spring type, kakasahin mo pa. Ito automatic na siya. Okay, so yun yung mga factors na kailangan mo i-consider. Yung durability nito, di ba? So kung medyo napapaisip kayo kung medyo nanghihinayang kayo sa medyo may presyo, isipin nyo rin kung gaano rin tatagal yung spring type compared sa gas. So yun lang, comparison lang. Ayan. So dun sa lakas niya, kita nyo naman 169 versus 300 plus. Ayun, tapos makikita nyo yung sights
tignan nyo naman yung sites, talagang cheap. Pero basta alam nyo naman yun siguro naman, di ba? Pinapakita ko lang para mas ma-appreciate nyo lalo yung mga gas blowback pistol. So yan, pinapakita ko lang. Alam naman natin na ang spring type is cheaper than yung gas blowback nga. Pero yun lang, additional information lang. Kung sakaling nagbabalak kayong kumuha ng airsoft, go for the yung gas blowback, kasi kumbaga ito na yung starting point mo sa airsoft so dun sa gas blowback. So wag ka na mag spring type. Isipin mo na lang makakasampung spring type ka, buo pa yung gas blowback mo. Parang mas napamahal ka pa, di ba? So ganun lang yun. Tsaka yung may enjoy mo yung unit. Okay, so yun lang, quick comparison lang. Siyempre yung material mabigat, pero yung quality, yung durability hindi tulad ng sa gas blowback. Kasi ito, siyempre gas blowback gumagalaw ng gumagalaw. Ito hindi, baka pag nag blowback to isang putok lang, wala na, basag na. Kasi makikita nyo naman yung gawa, di ba? Ayan, may may spaces. Ayan, may mga spaces pa dun sa gitna na hindi naka-fix. So, yun lang. Okay, so sana may nakuha kayong information. So, yun lang gusto kong ipakita kasi marami rin nagtatanong if meron ba kaming spring type. So, actually wala kami nun. Naghanap lang ako. Okay, so hindi ko rin siya nire-recommend kung gusto nyong gawing sport or hobby yung airsoft. Hindi ko siya nire-recommend. Mas okay pa rin dun sa gas type. Pero kung talagang tight ang budget, or kung para sa mga bata lang, para lang syempre yung mga bata makukulit, gusto lang may ganito. Actually mas maganda nga yung sa palengke na lang kasi mas magaang yun. So plastic talaga yun. Dito kasi mabigat siya. So pero kung sa mga adult, I suggest yung gas blowback. Okay, so yun lang, ibabalik ko na to. And sayang yung mga bala, mamaya testingin natin siya. So ayun, and bago tayo mag bye-bye, kung umabot ka sa video na to, sa part ng video na to, consider nyo naman na i-like and share, or comment kayo kung meron kayong gustong idagdag dun sa itong comparison ng spring type, tsaka kung meron kayong gustong sabihin, comment nyo lang. Para mas maganda, mas maraming nakakaalam. Okay, so yun lang, and thank you for watching. Again, sa susunod na video na lang, and sa mga supporters and sa lahat ng followers, thank you very much. Bye bye.